3 taon na ang nakalipas, nag-confess ako kay Maria Reyes, ang campus beauty queen. Gusto kita. Tinanggihan ako sa harap ng maraming tao. Nang gabing iyon, lasing na lasing ako. Paggising ko, naaresto ako at nakulong. Sabi nila, si Maria Reyes ay ginahasa at pinatay ng gabing iyon. At ako ang pumatay. Ang aking mga magulang, para patunayan ang aking pagkawalang sala, ay naghahanap ng ebidensya sa lahat ng dako. Nang makuha ng aking mga magulang ang mahalagang ebidensya, ay naaksidente at namatay. Bata, may nagbayad para patayin ka. Sa susunod mong buhay, sana maging maayos ka. Sino ang nag-utos sa inyo? Pinatay ninyo ang aking mga magulang, ini-frame ninyo ako at ipinakulong. Bakit? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ako tinigilan. Ang buong pamilya ko ay patay na. Hindi pa rin nila ako titigilan. Ang ingay! Putang ina, ginugulo mo ang tulog ko. Hanggang sa Nakilala ko si Master Long. Master Long. Alam ninyo ang aking mga patakaran. Putulin ang isang daliri bawat isa. Pagkatapos umalis na kayo. Bata, may tapang ka, hindi ka duwag. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Alam ko, ikaw ay na-frame. Ang iyong mga magulang ay sadyang pinatay. Gusto mo ba maghiganti? Oo. Gusto kong malinis ang aking pangalan. Gusto kong maghiganti para sa aking mga magulang. Sige. Kailangan mong sumang-ayon sa 2 kondisyon. Una, maging alagad mo ako. Pangalawa, paglabas mo, gagawin mo ang isang bagay para sa akin. Guro. Sige na, mula ngayon ituturo ko sa iyo ang tunay na teknik pagpatay. Mula sa araw na iyon, kahit anong panahon, hindi ako huminto, sumunod ako sa aking guro at natuto ng teknik pagpatay. Ang pamilya Si ang unang angka ng lungsod ng dagat. Pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Mandirigmang duguan. Tigil, huwag tumakbo. Iligtas mo ako. Apo, Ang totoong pumatay kay Maria Reyes noon ay ang unang angkan ng lungsod ng dagat, ang anak ng pamilya Si na si Sai Ziyang. Ang anak sa labas ni Sai Yuanshan na si Sai Wan King at si Sai Xiang ay magkaaway na hindi magkasundo. Humanap ka ng paraan para makalapit kay Sai Wan King. Ganon, magkakaroon ka ng pagkakataon na makalapit sa pamilya Sai. takbo ka pa. Bakit hindi ka na tumatakbo? Ngayon, kayo naman ang dapat tumakbo. Sino ka ba? Ano kinalaman mo dito? Gusto mong maging bayani? Di ba? Umalis ka na? O papatayin kita? Sugurin ninyo siya.
Mag-ingat ka. Ikaw, hintayin mo ako. Hindi ka patatawarin ng samahan ng itim na dragon. Mga kapatid, bilis, umalis na tayo. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman. Ang husay mong lumaban. Ano ang trabaho mo? Humanap ka ng paraan para makalapit kay Sai Wangking. Magkakaroon ka ng pagkakataon na makalapit sa pamilya Sai. Kakalabas ko lang ng bilangguan. Wala pa akong gagawin. Kakalabas lang ng bilangguan? Ang lakas niya. Kung mananatili siya sa tabi ko, malaki ang tsansa kong magtagumpay sa pamilya Sai. Kung gayon, maging bodyguard mo ako. 100,000 bawat buwan. Sang-ayon. Ito ba ang aking kapatid na nagpapakabanal? Ano, dumating na ang tagsibol at nag-uwi ka ng isang lalaki. Sai Ziyang. Pinatay mo ang aking mga magulang at ipinabilanggo mo ako. Sisirain kitang pira-piraso. Bayani sa dugo. Anong tinitingnan mo, bata? Maniniwala ka bang puputulin kita at ipapakain sa aso? Si Xiao Jiang ay tao ko. Magsalita ka ng may paggalang. E di hindi ako magiging magalang. Anong magagawa mo sa akin? Tama, narinig ko na ikaw ay kasalukuyang hinahabol ng mga hamak ng samahan ng itim na dragon. Nakakahiya sa pamilya Sai. Ewan ko ba kung kahapon kung sino ang may teritoryong nagkaproblema, naging dahilan upang ang milyong puhunan ay nawala lahat. Putang ina mo. Hindi pa pwedeng kumilos ngayon. Kailangan kong makahanap ng sapat na ebidensya para patunayang ang halimaw na ito ay pumatay kay Maria Reyes para maibalik ang aking dangal. Mahal kong kapatid, pinapayuhan kitang sa paglabas mo sa mga araw na ito, magdala ka ng maraming tao. Pakiramdam ko, magkakaroon ka ng masamang pangyayari. Sapat na siya. Kakaiba. Itong batang ito, parang pamilyar ang muka. Bata, anong pangalan mo? Saan ka galing? Sa hinaharap, malalaman mo. Bata, ang yabang mo maniniwala ka bang sa isang saglit kaya kitang patayin? Xiao Jiang, subukan mong galawin siya. Ay nako, tumigil kayo sa pag-aaway. Tatay, Tatay, Kamakailan, ang Klub ng Liwanag ng Bituin ay nagkaroon ng problema. May isang malakas na tao na dumating sa lungsod ng dagat na gustong patunayan ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng klub. Kayo dalawa, kung sino ang unang makalutas ng problemang ito. Sa hinaharap ang Klub ng Liwanag ng Bituin ay mapupunta sa kanya. Club ng Liwanag ng Bituin. Iyon ay isa sa pinakamapagkakakitaang negosyo ng pamilya. Sigurado akong makukuha ko ito. Xiao Wangking, pinapayuhan kitang huwag kang makipagkompetensya sa akin. Tingnan mo ang sarili mo, wala kang kapangyarihan, wala kang tagasunod. Anong gagamitin mo para makipagkompetensya? Oo ba? Asa ka lang sa batang ito? anong ipinagmamalaki mo?
Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Miss Xiao, tutulungan kita. Ikaw, maghintay ka lang. Papatayin talaga kita. Bayani sa dugo. Ito ang iyong silid. Naintindihan ko na. May isang lalaki na nagngangalang Carlos Garcia na dumating sa lungsod ng dagat. Nagtatag siya ng kanyang teritoryo sa kalye ng Paraiso. Kinuha niya ang kontrol sa kalye ng Paraiso. Ang club ng liwanag ng bituin ay nasa kalye ng Paraiso. Ito ang pinakamataas na klase at pinakasikat na club sa lugar. Magtatag ng teritoryo? Mukhang si Carlos Garcia ay sumusunod sa mga patakaran ng mundo. Dahil sumusunod siya sa mga patakaran, madali na lang yon. Ate, may problema. Dinala ni Xiao Jiang ang kanyang mga tao sa club ng liwanag ng bituin. May problema, si Xiao Jiang kasama ang ilang magagaling na tao mula sa pamilya Si ay dumiretso sa club ng liwanag ng bituin. Pumunta na rin tayo doon. Oh, Tumawag kayo ng tao. anak, kapag nakalabas ka na, alagaan mo ang aking anak na babae. Ang pangalan niya ay Shen Qingyan. Apelyido ng kanyang ina ang ginamit niya. Sa totoo lang, sa mundo, maraming tao ang hindi alam na may isa pa akong anak na babae. Huwag kang mag-alala, guro. Aalagaan ko siya, ang anak na babae ng guro. Bakit siya kasama ni Xiao Jiang? Si Xiao Jiang, sino ang babaeng kasama niya? Ang kanyang kasintahang si Shen Qingyan. Xiao Wangking, talagang dinala mo ang walang kwentang ito? Ano ba, nababaliw ka na ba o gusto mo lang mamatay? Akala mo ba malakas ka dahil marami kayo? Xiao Jiang, asikasuhin mo ang sarili mo. Putang ina. Bayani ng dugo. Carlos Garcia, ang club ng liwanag ng bituin ay pag-aari ng pamilya Sai. Sinakop mo ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba iginagalang ang pamilya Sai? Ang pamilya Sai ay napakalakas, pero ako, ayon sa alituntunin ng mundo, nagtagumpay ako sa kalye ng Paraiso. Kailangan ko bang magtanong sa pamilya Sai? Batiin ang buong pamilya mo? Wala akong pakialam sa paninindigan mo. Ang club ng liwanag ng bituin ay sa pamilya Sai. Ngayon, umalis ka agad kasama ang mga tao mo. Binibining Sai. Wala ka pa sa tamang edad, di ba? Alam mo ba kung bakit ko sinakop ang club? Bakit ang tatay mo ay walang sinabi? Dahil ako, sumusunod sa alituntunin ng mundo. Kung gusto mong bawiin ang club, dapat sumunod ka sa alituntunin. Anong alituntunin ang sinasabi mo? Ang pinakasimpleng alituntunin, ipaglaban mo ang iyong tao laban kay Jomar Dizon. Kung manalo ka, aalis ako agad kasama ang mga tao ko. Ang ibig mong sabihin, kung matalo ng tao ko siya, aalis ka sa kalye ng Paraiso at babalik sa akin ng club. Oo, ang lumang alituntunin, 3 laban. Sige, gagawin natin ayon sa sinabi mo. Marco Flores, narito, ikaw na. Patayin mo siya. Si Kuya Marco ay ang pinakamalakas na mandirigma sa lungsod ng dagat. Tiyak na mananalo siya. Si Jomar Dizon ay hindi ko pa narinig. Panalo si Kuya Marco. Miguel Santos, malakas si Marco Flores. Paano kung manalo siya? Bata lang ang digmaan. Huwag kang mag-alala, hindi ganun kadali. Tingnan muna natin. Sandali.
Sir Xiao, nanalo ka. Sa'yo na ang club ng liwanag ng bituin. Kung matalo ako, kailangan ko ng panalo na pusta. Anong pusta ang gusto mo? Siya, gusto ko itong munting dilag. Kulang ang club ng isang top na babae. Sa tingin ko, siya ay bagay na bagay. Sige, walang problema. Xiao Jiang, ako ang iyong nobya. Paano mo magagawa? Huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Ngayon, lumuhod ka at sumuko. Baka maisalba mo pa ang buhay mo. Magaling. Tingnan natin gaano ka patatagal. Imposible ito. Miss, ang Jomar Dizon na ito ay napakalakas. Si Jomar Dizon ay boksingero sa underground. Ang kanyang teknik ay teknik pagpatay. Isang tamang-tama, patay agad. Ang galing ng paningin mo. Bakit hindi? Ipakilala ko sa inyo, ang kapatid kong si Jomar Dizon, underground boxing ranking 3. Ang munting dilag ay akin na. Xiao Jiang. Xiao Jiang. Sino pa? Walang tao, umalis na kayo puta. Mandirigma ng dugo. Hindi siya kayang talunin ni Jun. Sino ang makakatalo kay Jomar Dizon? Ginoo, nagsaliksik na ako. Si Jomar Dizon na ito. Ang record niya sa underground boxing ay 65, sunod na panalo 58 KO. Ang KO rate ay 90%. Si Yuan Shansei ba ang nagpadala sa inyo at gusto ninyong mabawi ang club? Sayang. Carlos Garcia, huwag kang masyadong mayabang. Sa harap ng pamilya Sai, ikaw ay walang kwenta. Kahit gaano kagaling ang pamilya Si, dapat sumunod sa patakaran. Kung walang lalaban, umalis na kayo. One King Sai, hindi mo ba gusto mabawi ang club? Bakit ka ngayon nagtatago? Maaari nating gamitin si Carlos Garcia upang alisin ang mga tauhan ni One King Sai kahit na ang mga tao niya ay mamamatay lang. Hindi sila mananalo. Ako ang lalaban. Leo Villalobos. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, Binibini. Kahit hindi ko siya matalo, hindi ko hahayaang mapahiya ka rito. Miss Sai, kung matalo ka sa pagkakataong ito, ano ang ipapusta mo? Ano ang gusto mong pusta? Kung matalo ka muli, Miss Sai, kailangan kang manatili dito. Ikaw? Anong nangyayari? Wang King Sai, huwag mong sabing umatras ka. Kung wala kang lakas ng loob na sumugal, paano mo ako malalamangan? Sige. Pumayag ako. May tsansa ba si Leo? Ang mga underground boxer ay may malakas na pagsabog ngunit maikling tagal. Si Leo ay sumugad agad, maliwanag na hindi matalino. Ano ang gagawin? Leo, Bakit nakatulala ka? Dalhin mo na si Miss Sai dito. Hindi ba may ikatlong laban pa? Ikatlong laban. Ako na. Bayani ng dugo. Wala ba pang ikatlong laban? Pangatlong laban? Ako na. Iho, sino ka ba? Ako ang bodyguard ni Miss Sai. Bodyguard? May kinalaman ka ba dito? Bobo ka ba? O gusto mo bang mamatay?
Tigilan mo na ang daldal. Ito ang pangatlong laban. Lalaban pa ba o hindi? Kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Pero ang pangatlong laban na ito, ano ang ilalagay mong pusta? Ang buhay ko. Anong halaga ng buhay mo? Magkano ba yan? Paano kung idagdag ko ang buhay ko? Miss Sai, ikaw, Kung matalo siya, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Miss, pag-isipan mong mabuti, ang buhay niya ay hindi katumbas ng lahat ng iyong ibibigay. Pinagkakatiwalaan ko siya. Wang King Sai, Wang King Sai, talagang nababaliw ka na. Ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa isang bodyguard na walang pangalan. Jiang Sai, ikaw kahit ang sarili mong kasintahan ay ginagawa mong pusta. Ikaw na makasarili. Hindi mo alam ang tunay na tiwala. Mabuti, sige. Titingnan ko lang kung paano mo mawawala ang buhay mo sa pamamagitan ng iyong katangahan. Carlos Garcia, hindi ka ba natatakot tumanggap? Tanggap. Siyempre tatanggapin ko. Ang buhay ng binibini ng pamilya Sai ay napakamahal. Bayani ng dugo. Jomar, dahil pinusta ng batang ito ang kanyang buhay, kaya huwag kang magpigil para hindi basta-basta kahit sino ang mga hasna hamunin ka. Sir Meng, huwag kang mag-alala. Ang buhay niya ay siguradong akin na. Miguel, ang buhay ko ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Miss Sai, huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin at hindi kita bibiguin. Labang pusta buhay, buhay mo, ikaw ang bahala. Bata, handa ka na bang mamatay? Yan ang dapat itanong sa'yo. Handa ka na bang mamatay? Sa una, gusto kitang patayin ng mabilis. Ngayon nagbago ang isip ko. Ang iyong mga buto, isa-isa ay babaliin ko. Walang kwentang tahol. Sino ba yung batang yun? Wala pang ganyang tao sa buong lungsod ng dagat. Angas naman ng batang iyon. Si Jun at si Leo Villalobos ay mga kilalang mandirigma sa lungsod ng dagat. Na ay natalo ni Jomar. Ang yabang ng batang yon ha. Kahit sino pwedeng magyabang. Tingnan natin kung paano siya mamamatay. At ang mabuti kong kapatid na babae, simula ngayon, hindi na siya makikipagkompetensya sa akin. Sir, sa tingin ko pamilyar ang batang iyon. Kilala mo siya? Parang 3 taon na ang nakaraan siya ang naging scapegoat. Marami akong ginawang bagay. Sino ba siya sa mga scapegoat na yon? Maria Reyes. Ano? Siya pala yon. Hinahanap mo ang kamatayan. Patala ng dugo. Matigas na chigong. Bata, may diskarte ka rin pala. Akala ko may kakayahan ka talaga. Pero puro forma lang pala. Sigurado ka? Itong batang ito talaga ang scapegoat. Hindi rin ako sigurado, parang kamukha lang. Bahala na, hindi na mahalaga. Anyway, itong bata mamamatay na ngayon. Panoorin na lang natin. Miguel Santos, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Tapos na, ihatid na kita. Posible kaya na. Ang dapat mamatay ay ikaw. Ang bayani ng dugo. Posible bang ikaw ang dapat mamatay? Naghahanap ka ng kamatayan. Medyo minamaliit kita. Ikaw ang mahina, mas basura ka pa sa iniisip ko. Gusto mong mamatay?
Galing! Tangina, bodyguard ito. Imposible. Talagang imposible. Anong imposible? Galing! Nanalo talaga ang batang ito. Ang bayani ng dugo. Miguel Santos. Hindi mo ako binigo. Mamaya, bigyan mo lang ako ng extra. Walang problema? Kuya Miguel, dati bulag ako. Hindi ko nakita na si Kuya Miguel ang tunay na master. Carlos Garcia, ano pa ang gusto mong sabihin? Talo ako, aminado akong talo. Ngayong talo ka, sundin mo ang kasunduan. Isama mo ang mga tauhan mo at lumabas kayo ng Club ng Liwanag ng Bituin. Miss Sai, huwag kang masyadong magalak ng maaga. Ang panalo't talo ng isang saglit ay walang kabuluhan. Mag-ingat ka, babalik ako ng mas malakas. Sige, abangan ko. Tara na. Teka. Pakawalan mo siya. Umalis kayo. Bata, huwag kang sumobra. Siya ang pusta ko sa unang laban na napanalunan ko. Anong pakialam mo? Sinabi ko na, pakawalan mo siya. Kung hindi, mamamatay kayo. Ang mandirigmang duguan. Ang lakas ng bibig mo. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka sa laban sa ring, akala mo ba natatakot ako sa'yo? Gawin nyo na! Patayin niyang bastos na bata! Isang hindi pagkakaunawaan, huwag mong sirain ang mga patakaran. Bata, ito ang aking kasintahan. Talo ako, tanggap ko. Wala kang pakialam. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam. Pweh! Xiaojiang, hindi ka tao, hayop ka. Talaga namang bulag ako noon. Miguel Santos, hindi maaaring sirain ang mga patakaran. Kung gusto mong magligtas ng tao, gawin mo ng pribado mamaya. Ngayon, unahin muna natin ang mahalagang bagay. Miguel Santos, di ba? Tandang kita. Sige, ang background ng bodyguard na yon ni Xiao Wangking alamin mo ng detalyado. Opo. Miguel Santos. Kung ikaw talaga ay ang scapegoat mula 3 taon na ang nakalipas, tiyak na papatayin kita, bayani ng dugo. Leo Villalobos, mula ngayon ang Club ng Liwanag ng Bituin ay ako na ang mga ngasiwa. Ikaw na ang mag-turnover. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Opo, Binibini. May iniisip ka ba? Binibini Xiao. Kakabalik lang ng club sa atin. Dito ka muna sa club. May aasikasuhin ako sa labas. Sasagipin mo si Shenqing yan? Oo. Siya ang fiancé ni Xiaojiang. Bakit mo siya sasagipin? Binibini Xiao. May dahilan ako. Naniniwala ako sa'yo. Naglagay ako ng mga tao sa labas para bantayan. Palagi nilang binabantayan ang galaw ni Carlos Garcia. Sasabihin ko sa'yo kung saan pumunta si Carlos Garcia. Salamat. Bitawan mo ako, kayo. Hindi ba kayo natatakot sa paghihiganti ng pamilya, Sai? Ikaw ay ginawang taya ni Xiaojiang at natalo sa akin. Kaya kitang-kita na wala kang halaga sa pamilya, Si. Nilapitan ko si Xiaojiang para ipaghiganti ang aking ama. Hindi pwede. Kailangan kong makatakas. Hindi ako dapat mahulog sa kanilang kamay. Bayani sa dugo. Amo, Anong gagawin sa babaeng ito? ang asawa ng pamilya Sibo. Talunan ako sa laban ngayon. At wala akong mapagbalingan ng galit. Hayaan mo siyang maging aliw ko.
Anong pinakain mo sa akin? Huwag kang mag-alala, pampagana lang iyan. Wag. Sinong gago ang sumira? Lakas ng loob mong sirain ang aking plano. Mamamatay ka. Ikaw pala, at may tapang ka pang sumunod dito. Gagawin kitang lumpo ngayon. Lusob na. Mandirigmang duguan. Papatayin kita. Sumama ka sa akin. Habulin ninyo. Mandirigma ng dugo. Hindi kita kilala. Bakit mo ako iniligtas kahit delikado? Si Master Long ang guro ko. Sinabi niya na alagaan kita paglabas ko. Ako. Ang tatay ko. Kaki pa ba siya? Okay naman si Master Long sa bilangguan. Huwag kang mag-alala sa kanya. Oo nga pala, paano ka naging kabiyak ni Xiaojiang na halimaw na yon? Pinilit ka ba niya? Kusa ko itong ginawa. Ito lang ang paraan para mapalapit sa pamilya Sai. Pinabulag ng mga tao ang tatay ko at ipinakulong siya. Lahat ito ay gawa ng pamilya Sai. Gusto mong maghiganti? Oo, pagkapalapit ko kay Xiaojiang, natuklasan ko ang malaking sikreto niya. Nasa unahan. Habulin ninyo. Sumakay na. Anong inaantay mo? Ihatid mo ang kotse dito, bilis. Bayani sa dugo. Xingyan, anong nangyari sa'yo? Siya ang lalaki ko. Hindi pa ako kumilos. Ikaw na una pang kumain. Amo, ayan sila. Banggain sila. Para na, papatayin ko kayo. Masama, si Carlos Garcia ay humahabol sa atin. Upo kayo ng maayos. Mandirigma. Sinusundan tayo ni Carlos Garcia. Umupo kayo ng maayos. Hinto, para mo ako. Papatayin ko kayo. Ang kulit naman nito. Anong oras na? May mood pa para maglambingan? Xingyan, magising ka. Putang ina, para mo ako. Bilis, hinto, tigil na.
Miguel, anong oras na? Anong ginagawa mo? Chingyan, magising ka. Hinto para mo ako agad. Hinto. Bilis, pabilis. Bayani ng dugo. Nasaan ang banyo? Miguel, ikaw, sasama ka pa sa kanya sa banyo. Ikaw, Si Shen Qingyan ay nilason. Tutulungan ko muna siyang mahimasmasan. sumama ka sa akin. Yung babaeng yakap ni Miguel parang kasintahan ng Ginoo. Hindi pwedeng. Kailangan kong ipaalam agad sa Ginoo. Xiao Wangking, lumabas ka rito. Isuko mo si Miguel. Putang ina. Tara. Tara. Miguel, walang hiya ka. Gusto mo lang talagang samantalahin siya. Hindi, tulungan ko talaga siya. Ikaw, Titiisin mo ba na makita siyang ginagahasa ni Xiaojiang ng hayop na yon? Bayani ng dugo. Ganito, subukan mong pigilan si Xiaojiang. Mamalay tao na siya agad. sige. Ako na ang haharap sa kanya. Xiao Wangking, anong ibig mong sabihin? Nasaan si Miguel Santos? Palabasin niyo siya. Xiaojiang, dito ako nakatira. Bakit ka nagdala ng maraming tao sa ganitong oras? Anong ibig mong sabihin? Ako, anong ibig kong sabihin? Yung bodyguard mong si Miguel Santos ay may bitbit na si Shen Qingyan at pumasok sa kwarto mo. Ano, gagawin mo ba akong kornudo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ayaw mong umamin, di ba? Wang Sheng, Oo. sabihin mo. Nakita ko mismo si Miguel Santos. May bitbit na si Shen Qingyan at pumasok sa villa. Tiyak may masamang pakay sila. Naglakas loob kang magtago sa lugar ko? Ikaw isa kang sunod-sunuran? Sinisilip mo ba ako? Sasabihin ko sa tatay ko. Ipapatay ka niya. Ginoo. Huwag kang maniwala sa pananakot niya. Ako ang sasagot kung may mangyari. Lahat kayo. Sugod, hulihin niyo yung dalawang walang hiya. Sugod. Sino yung may lakas ng loob? Bayani ng dugo. Masakit ang ulo ko. Nahihirapan ako. Nilason ka. Tiyaga lang. Konti na lang. Sa totoo lang, may isa pa na paraan para mas mabilis malutas ang problema. 'Di ba? Kumalma ka. Nasa labas si Sai Ziyang. Yan o ngayon. Baka naman nandidiri ka sa akin. Ako lang ang asawa niya sa papel. Pero hindi pa kami nagkakasama. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mukhang kaya mo na. Lumabas ka na. May kailangan ako. Hindi pa nawawala ang epekto ng gamot sa akin.
Sinong maglalakas loob na pumasok, susumbong ko agad sa tatay ko. Papalayasin ko kayo sa pamilya si. Anong takot? Ako ang bahala. Lahat umatake na kayo. Patayin ang dalawang iyong magkasintahan. Lusob sa kalaliman ng gabi. Saan galing ang asong ito na tumatakol? Mandirigma ng dugo. Kayo'y isang pares ng mga manloloko. Anong ginagawa ninyo sa loob? Ginoong Xiao. Putang ina, ikaw ba'y marami ka ng sinira na dangal kaya lagi mong gusto magbintang ng walang katotohanan? Ikaw, May ibang ibig sabihin ng sinasabi ng batang ito. Baka naman talaga siya. Xiaojiang, huwag mong husgahan ang iba gamit ang iyong makitid na pag-iisip sa sarili mong kakulangan. Malinis ang relasyon namin ni Miguel. Malinis ba? Binuhat ka ng batang ito papasok ng kwarto. Kayong dalawang nag-iisa, isang lalaki at isang babae, nagtagal kayo sa iisang silid ng ganito katagal. Putang ina, ngayon sasabihin mo sa akin na malinis kayo? Makinig kayong lahat. Sugurin ninyo sila. Patayin ang dalawang walang hiya na ito. Putang ina, sinong gustong mamatay? Lumapit. Gabi nang ito. Maingay at magulo. Anong klaseng ugali ito? Mandirigmang dugo. Tay, nangangaliwa ang dalawang ito. Si Wang King ay nagtatakip sa kanila. Babaliin ko ang kanilang mga binti. Totoo ba iyan? Tay. Si Jiang ay nagsisinungaling. Sa club, ginawa niyang pustahan si Shen Qingyan at natalo kay Carlos Garcia. Para sa karangalan ng pamilya, Sai, kasama si Miguel Santos, iniligtas namin siya. Siya naman, inaakusahan at sinisiraan kami agad. Talo ako, talo talaga. Wala kang pakialam. Sinasabi ko sa'yo, punyeta ka. Tumahimik ka. Alam ko na ang nangyari sa club. Tama ang ginawa ni Wan King. Kung ngayong araw na ito talagang isinugal mo ang pamilya Sai na magiging manugang na hindi pa kasal. Kung gayon ang pamilya Sai, mawawalan ng dangal. Wan King, maganda ang ginawa mo. May kakayahan ka, may tapang. Sa pagkakataong ito, matagumpay mong nabawi ang club ng liwanag ng bituin at naibalik. Ayon sa taya, simula ngayon, ang club ikaw na ang mamamahala. Tay, sisiguraduhin kong mapapamahalaan ko ng mabuti ang club. Tapos na ang usapang ito. Saka makalipas ang 3 araw, ay ang araw ng IPO ng Sai Corporation. Sa oras na iyon, magkakaroon ng malaking handaan sa bahay. Kayo, handa na. Lakad na. Mapangahas na bayani. Tatay, bakit mo pinapanigan ang babaeng yon na si Sai Wang King? Sa ganitong maliit na bagay, hindi ka na makapagpigil. Hindi ako nawawalan ng pasensya. Pero ang puso ni Sai Wang King ay wala sa pamilya Sai. Kung hahayaan natin siyang kontrolin ng club kapag nagkaroon ng problema, Alam kong galit sa akin ang babaeng iyon. Kung tutuusin, pinatay ko ang nanay niya noong araw. Ngunit kahit na ganon, pinili ko pa ring panatilihin siya sa tabi ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang babaeng iyon ay may halaga, maaari siyang magbigay ng kontribusyon sa Sai Corporation. Tingnan mo, hindi ko na kailangan pang kumilos. Ibinabalik niya ang club ng liwanag ng bituin nang hindi ako kumilos. Tama si tatay. Hanggat siya ay kapaki-pakinabang, panatilihin natin siya. Kapag wala na siyang silbi, ang pagdiriwang para sa IPO ng Sai Corporation ay magaganap na. Ikaw, dapat magpakitang gilas ka. tatay,
Naiintindihan ko. Tama nga pala. Ang bodyguard na si Miguel Santos na kasama ni Sai Wangking ay hindi kilala ang pinagmulan at napakasuspetsoso. Pinaghihinalaan ko na siya ay... Jiang, ikaw ay magiging isang taong gagawa ng malalaking bagay. Hindi lang dapat magpigil ng galit, kundi dapat ding malaman kung paano gumamit ng tao. Ang batang si Miguel Santos ay may kakayahan at mabagsik. Isa siyang asong madaling gamitin. Kailangan mong matutunan kung paano siya gamitin ng mabuti. Paano kung hindi siya magamit? Kung hindi siya magagamit para sa pamilya, Sai, pagkatapos ay alisin siya. Mandirigma ng dugo. Bisitahin mo ako ng ganitong oras. Anong kailangan mo? Madam, bigo ang pagtatayo sa kalye ng Paraiso, Club ng Liwanag ng Bituin rin Pamilya Sai ang kumuha pabalik. Pinatayo kita ng base ay para subukan si Xiao Yuanshan, ang mga nakatagong panganib at malalakas. Kaya nasubukan mo na siya? Hindi lumitaw si Xiao Yuanshan, ang anak niyang si Xiao Jiang, at ang anak sa labas, si Xiao Wangking ang pumunta. Sa tabi ni Xiao Wangking ay may isang bantay na si Miguel Santos. Sa mga batas ng kalye, nanalo siya sa laban. Nabawi ang club. Miguel Santos? Wala akong narinig na ganyan sa lungsod ng dagat. Madam, itong si Miguel Santos ay tila hindi basta-basta. Ang ipinakitang galing niya ay katulad ng dating pinakamalakas na mandirigma ng lungsod ng dagat, ang teknik pagpatay ni Master Long. Anong sabi mo katulad ng teknik pagpatay ni Master Long? Kawili-wili. Si Miguel Santos na ito ay medyo interesado ako. Maghanap tayo ng pagkakataon para makita siya. Madam, aayusin ko na ito. Hindi na. Sa 3 araw, IPO ng Sai Corporation. Si Xiao Yuanshan ay magdaraos ng malaking salusalo sa Pamilya Si. Ako ay imbitado. Sa oras na yon, makikita ko siya. Mandirigmang duguan. Qingyan, bakit hindi ka lumipat dito sa akin para tumira? Si Xiao Jiang na iyon ay hindi mangahas na gawin sa'yo. Salamat, Miss Zhao. Busy ako buong araw, maliligo muna ako. Miguel, salamat sa pagligtas sa akin. Ang ipinangako ko sa aking guro ay gagawin ko talaga. Pagkatapos kong makalaya sa bilangguan ay hahanapin ko si Xiao Jiang para maghiganti. May galit ka rin kay Xiao Jiang? Si Xiao Jiang ang dahilan kung bakit ako naaresto. Pati ang aking mga magulang ay nagpagod sa paghahanap ng ebidensya. Miguel, matutulungan kita. Ano? Anong ibig mong sabihin? Natuklasan ko na si Xiao Jiang ay may sikreto. Kung siya ay gumawa ng anumang masasamang bagay, isinulat niya sa isang notebook at naitala ng detalyado at nilock sa isang safe. Sabi mo si Xiao Jiang na hayop na iyon na ang kanyang mga kriminal na tala ay nakalock sa safe at maging kasama na ang mga ebidensya noong panahong iyon na nag-frame sa akin. Oo. Kaya kung magpapatuloy akong lumapit kay Xiao Jiang at makakuha ng kanyang criminal evidence, hindi lamang siya makakakuha ng nararapat, kundi makakatulong din na maalis ang iyong maling paratang. Hindi pwede. Masyadong mapanganib yan. Mandirigmang dugo. Hindi. Masyadong delikado yan. Hindi ako takot sa panganib. Dati, ang tatay ko ay inapi ng Pamilya Si. Kung hindi ko makita ang pagbagsak ng Pamilya Si, hindi ako papayag. Kung ganoon, pangako mo sa akin? Kung may panganib, sabihan mo ako agad. Tutulungan kita. Sige, gagawin ko. Pilyo ka talaga.
gabi na. Kailangan ko nang umuwi. Kung hindi, magdududa na naman si Xiao Jiang. Ginoong Santos, gusto ka raw makita ng binibini sa kanyang silid. Sige, alam ko na. Miss Sai, hinahanap mo ako. Miguel, tulungan mo akong maglagay ng langis. Hindi ko maabot ang likod ko. Bayani sa dugo. Tulungan ang employer na malutas ang mga problema. Ito rin ang tungkulin ng isang bodyguard. Miguel, sa tingin mo maganda ba ako? Oh, Sa tingin mo, kung ikukumpara mo ako kay Shen Qingyan, sino ang mas maganda? Miss Alcantara, huli na ang oras. Magpahinga ka na. Ano ang iniiwasan mo? Kanina, ikaw at si Shen Qingyan ang usapan ninyo sa baba. Hindi sinasadyang narinig ko lahat. Pumayag kang maging bodyguard ko ay para gamitin ako para makalapit sa pamilya Alcantara at ipaghiganti si Jiang Alcantara. Tama ba? Miss Alcantara, wala akong masamang intensyon sa'yo. Pero kay Yuanshan Alcantara at sa anak niya, ako... Hindi mo na kailangang magpaliwanag. At huwag kang mag-alala na ilalantad kita. Galit ako kay Yuanshan Alcantara. Lalo na sa hayop na si Jiang Alcantara. Bakit? Bakit? Dahil ang nanay ko ay pinatay ng mag-ama na sina Yuanshan Alcantara, ang nanay ko ay isa lamang sa maraming babae ni Yuanshan Alcantara. Hindi niya itinuring ang nanay ko bilang tao. Kaya, gusto mo ring ipaghiganti ang mag-amang Yuanshan Alcantara. Alam ba niya? Alam niya. Pero wala siyang pakialam. Pinayagan niya akong manatili sa pamilya Alcantara dahil sa tingin niya ay may pakinabang pa ako. Sa tingin niya, hindi ako makakatakas sa kanyang kamay. Si Yuanshan Alcantara ay isang malupit na pinuno. May tiwala sa sarili at mayabang. Kaya, magkapanig na tayo ngayon. Kahit ano ang maging resulta, ang pagkatao ko ay magiging bodyguard mo pa rin. Talagang protektahan kita. Miguel. Sabihin mo nga. Mas masarap bang hawakan ang kamay ko? O ang kamay ni Shen Qingyan? Mandirig ng dugo. Miss, may masamang balita. Ang samahan ng itim na dragon ay pumunta sa club para guluhin ang lugar. Ano? Miss, mabilis mag-isip ng paraan. Kung hindi, sasakupin ng samahan ng itim na dragon ang lugar. Wala tayong magagawa para magnegosyo. Tara, pumunta tayo sa club. Sa club? Amo, walang silbi ang mga tao sa club. Pagdating natin, natakot silang lahat at tumakbo. Si Xiao Wangqing pagkatapos ng hirap makuha ang club ngayon sa isang saglit bumalik na naman sa kamay ng ating amo. Amo, ang galing. Sumusunod sa amo. Kumakain ng masarap. Tama. Mga kapatid, huwag masyadong magmalaki.
Si Xiao Wangking, na nakuha mula kay Carlos Garcia ang klub pabalik, ay nangangahulugang may kakayahan siya. Amo, huwag mag-alala. Kung maglakas loob si Xiao Wangking na magdala ng tao, ipapapatay ko siya sa mga kapatid. Tama si Amo Biao. Kung sino ang pumunta, patayin natin. Ang manggahas na awayin ang samahan ng itim na dragon, makuha lang ang club niya ay sobrang mura para sa kanya. Bayani ng dugo. Umalis ka dito sa loob ng 1 minuto. Kung hindi, ituturing ko na hindi kayo dumating. Bata, ang yabang mo Anong grupo ka? Ako. Nasa grupo ng lolo mo ako. Grupo ng lolo ko? Anong ibig sabihin nun? Amo, ininsulto niya tayo, sinabi niyang mga apo tayo niya. Mga kapatid, putulin ninyo siya. Leo Villalobos, bantayan mo si Miss Xiao. Miss Xiao, ang daming tao ng samahan ng itim na dragon. Baka hindi kayanin ni Mr. Miguel Santos mag-isa. Sinabi ni Miguel Santos na kaya niya mag-isa. Naniniwala ako sa kanya. Putulin ninyo siya. Mandirigma ng dugo. Talagang galing ni Kuya Chin. Ang lupit. Sumugod ka na, Libiao. Ikaw rin, sumugod ka. Amo, ako. Bilisan mo. Sakit. Pinag-usig mo ako. Amo, patawad. Huwag mo akong patayin. Sumusuko na ako. Pangako ko simula ngayon, hindi na ako manggugulo. Amo, patawad. Kayo, samahan ng itim na dragon, paulit-ulit nyo akong ginugulo. Wala naman akong galit sa inyo. Anong ibig sabihin nyo? Mandirigma ng dugo. Ang binata ng pamilya si Ian, siya ang nag-utos sa akin. Naguluhin kayo. Kasama na ngayon, ang layunin ay para hindi maka-operate ng normal ang Xingyao. Xiao Jiang. Hayop na yon. Mukhang marami kang ginawa para sa pamilya Sai. Sabi ko, Amo, sasabihin ko na lahat. 3 taon na ang nakalipas, nilapitan na ako ng pamilya Sai. Inutusan niya akong humanap ng tao, magpanggap na driver ng truck, na manadang isang mag-asawa, gawing aksidente. 3 taon na ang nakalipas. Mag-asawang nasa katanghaliang edad. Ano ang pangalan ng mag-asawang iyon? Nakalimutan ko, hindi ko maalala. Ay! Oo, naalala ko na. Mukhang ang lalaki ay may apelidong Chin. Oo! Anong Chin? Rodrigo Bautista. Oo. Si Rodrigo Bautista nga, paano mo nalaman? Sino ang ipinadala ng pamilya Sai sa'yo? Chen Baji, siya ang kanang kamay ng pinuno ng pamilya Sai. Ano ang pangalan ng driver? Nasaan siya ngayon? Rico Navarro ang pangalan niya. Ngayon lang siya nakalaya sa bilangguan. Dati siyang nakatira sa lumang bayan. Ngayon nakalabas na siya. Tiyak na babalik siya sa lumang bayan. Binibini siya, hahanapin ko si Rico Navarro. Sasama ako sa iyo. Hindi, si Rico Navarro ay isang desperadong tao, mapanganib. Kakalma pa lang ang gulo sa club. Dito ka na lang at ayusin yon. Sige. Kunin mo ang kotse ko, mag-ingat ka. Sige, ang dirigmang dugo. Lumang bayan. 35 East 2nd Alley. Sino ka? May away ba tayo? Kakalabas mo lang ba sa bilangguan? Miguel Santos ang tawag.
O ako yun. Tama yun, papatayin kita, hayop, para ipaghiganti ang ate ko. Sino naman ang ate mo? Hindi nga kita kilala. Ano kinalaman ng ate mo? Si Reteng Gulay ni Maria Reyes Cheba ang pinatay mo. Ako ay maling inakusahan, ang tunay na salarin ay si Sai Jiang ng pamilya Sai. May mga testigo at ebidensya, tatanggi ka pa rin? Nandirigma ng dugo. Ang tunay na salarin ay si Sai Jiang ng pamilya Sai. Nariyan ang testigo at ebidensya. Itinatanggi mo pa ba? Lahat iyon ay gawa-gawa ng pamilya Si. Ilang araw pa lamang akong nakakulong. Ang aking mga magulang ay nakahanap ng ebidensya para sa pagbabaliktad ng kaso. Ngunit ang pamilya Sai ay nagpadala ng isang malaking truck para sagasaan sila. Sa tingin mo, aksidente ba ito? Ang sumagasa sa aking mga magulang ay ang driver ng truck na si Rico Navarro. Siya ay kakalabas lang ng bilangguan ilang araw na ang nakalipas. Kung hindi ka naniniwala, samahan mo akong hanapin siya. Mula nang mamatay ang aking kapatid na babae, pumasok ako sa akademya ng pulisya. Ngayon, miyembro ako ng pulisya ng lungsod ng dagat. Kung totoo ang sinasabi mo, muli kong bubuksan ang kasong ito at hulihin ang tunay na salarin. Dito na. Oo, may pumatay. Tumigil ka, may pinatay. Mapangahas na bayani. Isa akong miyembro ng pulisya ng lungsod ng dagat. Ibaba mo agad ang armas mo. Sumuko ka na lang. Hindi maganda. Jose, Nakita nilang nahayag na ang kanilang pagkakakilanlan, kaya pinili nilang magpakamatay sa lason. Ang layunin nito ay upang hindi mailantad ang kanilang pinagtatrabahuhan. Rico Navarro. Wala akong alam, kakarating ko lang sa bahay. Nagabang sila sa akin dito at gusto nila akong patayin. 3 taon na ang nakalipas. Inutusan ka ba ng pamilya Si? Nagmamaneho ng isang malaking truck at nabangga mo ang isang mag-asawang nasa katanghalian ng buhay. isa akong miyembro ng pulisya ng lungsod ng dagat. Mas mabuting magsabi ka ng totoo. Oo, nabangga ko ang isang mag-asawa. Noon may utang akong 200,000 piso sa sugal. Lumapit sa akin ang pamilya Si. Pinabangga nila sa akin ang isang mag-asawa para magmukhang aksidente sa trapiko. Pagkatapos bibigyan ako ng 500,000 piso. Hayop ka, papatayin kita. Kumalma ka. Ang tunay na pumatay ay ang pamilya Si. Anong silbi kung papatayin mo siya? Siya ang mahalagang saksi laban sa pamilya Si. Kung papatayin mo siya, tutulong ka lang sa pamilya Si, di ba? Tama ka. Ang dalawang ito tiyak na ipinadala ng pamilya Sai para patayin siya at takpan ang kanilang mga bakas. Makikipag-ugnayan ako sa mga miyembro. Dadalhin siya pabalik sa pulisya. Babantayan ng mahigpit. Agila ng dugo. Tay, nanay. Dumalaw ang inyong anak sa inyo, tay nanay. Tiyak kong malilinis ang aking pagkakasala. Maghihiganti ako para sa inyo. Hindi ko hahayaang makawala ang tunay na salarin. Bababalik ako sa pulisya ngayon para tipunin ang mga kasamahan. Pupunta sa pamilya Si, aarestuhin ang mag-amang Si. Huwag padala sa emosyon. Ang kasalukuyang ebidensya ay hindi sapat para mapabagsak ang pamilya Sai. Ang pamilya Sai ang unang angkan sa lungsod ng dagat. May malalim na ugat at malawak na impluensya. Kapag may sapat na ebidensya, saka natin sila matatalo. Kaya mo bang mangolekta ng mas maraming ebidensya? Oo. Bigyan mo ako ng ilang araw. Miguel, matutulungan kita. Anong ibig mong sabihin? Nalaman ko na may sikreto si Sai Jiang. Kapag may ginawa siya na masama o labag sa batas, isusulat niya ito sa isang notebook at idodokumento ng detalyado at ilalagay sa isang safe. Sige, dati akong nagkamali sa'yo. Humihingi ako ng tawad, pero simula ngayon, pareho na ang ating layunin. Anong gagawin mo? Susuportahan kita. Gusto kong personally arestuhin si Sai Jiang para ang kaluluwa ng aking ate ay mapayapa. May isang bagay na ikaw lang talaga ang makakatulong. Ano iyon? Ang autopsy report ng iyong ate ngayon.
ay gawa-gawa ng pamilya Say. Kunin mo ang orihinal na autopsy report at malalantad ang katotohanan. Mandirigma ng dugo. Ang pag-IPO ng Sai Corporation talagang malaking kaganapan ito sa lungsod ng dagat. Oo nga, ang pamilya Sai pa rin ang unang angkan sa lungsod ng dagat. Kapag nag-IPO na ang Sai Corporation, mas magiging kahanga-hanga pa. Ito ang binibini ng pamilya Sai. Sabi nila isa siyang anak sa labas, pero pinapaboran siya ng ulo ng pamilya Seng. Pero narinig ko na ang binibining Sai ay may kakayahan at estratehiya. Dati pa'y tinulungan niya ang ulo ng pamilya Sai na mabawi ang club ng liwanag ng bituin. Kaya normal lang na pinapaboran siya. Mukhang wala ka talagang posisyon sa pamilya Sai. Si Xiao Jiang ay itinalaga bilang tagapagmana ng Sai Corporation. Maraming gustong mambola sa kanya. Ito ang Black Widow na si Ji Tianfeng. Ji Tianfeng. Hindi ba siya ang pinakamakapangyarihang babae sa lungsod ng dagat? Bakit siya nandito? Si Ji Tianfeng ay balo ni Master Hong. Noong nabubuhay pa si Master Hong, ang ulo ng pamilya Si ay tagasunod lang. Si Ji Tianfeng ay talagang isang pambihirang babae. Balo ng isang malaking amo. Kung makukuha siya, Ang babaeng ito ay si Ji Tianfeng. Siya ang pinakamakapangyarihang babae sa lungsod ng dagat. Kahit si Xiao Yuanshan ay kailangang magbigay galang sa kanya. Huwag mo siyang basta-basta awayin. Bayani sa dugo. Siya si Miguel Santos. Bata pa, pero may matapang siyang loob. Para bang kilala ko siya. Para bang kilala niya ako. Anong sinasabi mo? Wala. Makikisalamuha muna ako, maglibot-libot ka lang. Oo. Maraming salamat sa inyong pagdating. Nagpapasalamat ako. Walang anuman Ginong Sai, nakakasaksi kami ng paglunsad ng Sai Corporation. Isa itong karangalan para sa amin. Tama, pati si Ginang G ay dumalo. Kaya wala na kaming dahilan para hindi pumunta. Noong nabubuhay pa ang asawa ko, marami siyang naiwang ari-arian. Salamat sa pangangasiwa ni Ginoong Si. Ako ay nagpapasalamat. Bakit naman ako hindi darating? ang ganda ng okasyon. Oo nga. Uy, may resulta na ba? Yung ipinahanap mo, may resulta na. Buti naman. Xiao Jiang, oras mo na. Bayani ng dugo. Isa. Tikim lang ako, siya nga pala. Ikaw ba ang bodyguard ni Miss Xiao? Oo. Naiinggit ako kay Miss Xiao. Sana may bodyguard din akong gaya mo. Ginoo. Ginoo, nakumpirma na siya yon. Nakumpirma na. Siguradong ito ang lalaki. Tiyak na. Mabuti. Binayaran ko ang isang death convict. Balak kong patayin siya sa bilangguan. Hindi ko inaasahan na ang lalaking ito ay may maraming buhay. Ginoo, ano ang gagawin natin ngayon? Maraming bisita sa bahay ngayon. Hindi magandang gumalaw ngayon. Tipunin mo ang lahat ng mga goon. Maghintay sa labas ng mansyon. Mamaya, papatayin natin siya. Miguel Santos. Tingnan natin kung ilang buhay meron ka. Nasaan si Shenqing yan? Nandito lang siya kanina.
Wang Sheng. Narito. Hanapin si Shenqing yan. Bantayan mo siya. Opo, Ginoo. Ang bayani ng dugo. Ito yung notebook, nakalagay dito si Xiao Jiang na detalyadong itinala ang mga masamang ginawa niya. Wang Sheng, bakit ka pumasok? Ito ba ang dapat mong pasukan? Miss Chen, palihim kang pumasok sa kwarto ng binata. Anong ginagawa mo? Pagod ako, pumasok ako para magpahinga. Ano ang karapatan mong pakialaman ako? Lumayas ka na! Miss Chen, parang may tinatago ka. Anong laman ng bag mo? Ang mga bagay ko hindi mo dapat pakialaman. Lumayas ka na, kung hindi sisigaw ako. Tumawag ka. Sige, Miss Chen. Alam mo ba, pinaghihinalaan ka na ng binata. Anong laman ng bag mo? Ilabas mo. Huwag kang gumalaw. Mrs. G, pasensya na. Sandali lang. Pupunta ako sa banyo. Ang mandirigma ng dugo. Huwag gumalaw. Wang Sheng, ang tapang-tapang mo talaga. Kung ako'y gagalawin mo ngayon, tiyak na malalagot ka. Ibigay mo sa akin. Aso lang ako ng binata. Ano man iutos ng binata, iyon ang gagawin ko, ikaw naman. Kung susuwayin mo ang binata, ikaw ang mamamatay. Ikaw, hayop ka, naglakas loob kang galawin ang pribadong bagay ng binata. Tapos ka na. Walang makakapagligtas sa'yo. Hindi naman sigurado ang mamamatay. Baka ikaw. Chin, Miguel. Alam na ng binata ang iyong tunay na pagkatao. Patay ka na, walang magpapatawad sa'yo. Ang ingay mo. Natagpuan ko na ang ebidensya ng krimen ni Xiao Jiang narito sa loob. Bilis sumunod ka sa akin. Bilis, hulihin sila. Hulihin siya, malaking gantimpala mula sa binata. Umalis. Ako ang mag-distract sa kanila. Pumunta ka agad kay Lucia Reyes ng pulisya ng lungsod ng dagat. Sabihin mong ako ang nag-utos sa'yo. Hindi pwede masyadong marami sila, mapapahamak ka. Huwag mo akong alalahanin, gawin mo ang sinabi ko. Bilis, umalis ka na. Umalis na. Bayani sa dugo. Sinabi ng binata, patayin siya. 1,000,000 ang gantimpala. Patayin siya para sa akin. Patayin siya, patayin siya. Ginang G, ikaw. Shh. Manahimik ka. Bayani ng dugo. Nasaan siya? Nandito lang siya kanina. Bakit biglang nawala? Ewan ko, pero tiyak na hindi sila makakawala. Kahit hukayin ko ang lupa, hahanapin ko siya. Maghiwa-hiwalay tayo. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil, gwapo ka kasi. Sige, hindi na kita aasarin. Noong nabubuhay pa ang asawa ko, sina Sai Yuanshan at Long Ye ay tinatawag siyang kuya.
Matapos biglang mamatay ang asawa ko, si Sai Yuanshan kasama ang pamilya Si ay naging unang angkan ng lungsod ng dagat. Pero ang guro mo ay nakulong. Sa tingin mo nagkataon lang ba? Longye, kilala mo ang guro ko? Ang guro mo ay taong tapat at may malasakit. Iginagalang niya ang asawa ko. Pero si Sai Yuanshan ay may masamang hangarin. Sa tingin mo kailangan ko pa ng dahilan para tulungan ka? Nasaan ang tao? Sina Miguel Santos at Shen Qingyan? Nasaan ang babaeng yon? Hindi namin nakita si Shen Qingyan, pero nakita namin si Miguel Santos na pumunta dito. Bigla na lang siyang nawala. Ang kakaiba talaga. Isang buhay na tao biglang nawala. Nawala. Miguel Santos, lumabas ka. Nagpapahinga ako rito. Paano ka naglakas loob na pumasok? Lumayas ka. Ying JJ, hindi ko sinasadya. Nasaan si Sai Yuanshan? Tawagin mo siya. Hindi ba niya kayang kontrolin ang sarili niyang anak? Yung JJ, huwag kayong magalit. Aalis na po ako. Mandirigma ng dugo. Walang saysay ang pagtatago ko dito. Susugod na ako palabas. Alam kong marunong kang lumaban at matapang ka rin. Ilan ang kaya mong talunin? Kaya mong talunin ang 1 dosena, pero kaya mo bang talunin ang 10-10 or daan-daan? Si Yuanshan Sai ay magbibigay sa akin ng konting respeto. Maniwala ka sa akin, ilalabas kita. Hanapin. Alis. Anong nangyayari? Bakit ka balisa? Tay, tinamaan ni Miguel Santos si Wang Sheng at napatumba at nagnakaw ng gamit sa kwarto ko. Hinahanap ko siya ngayon. Hanapin mo siya. Si Ziyang Sai, nagsisinungaling ka. Hindi magnanakaw si Miguel Santos. Hulihin ninyo siya. Ikaw! Si Ziyang Sai, baliw ka na. Itay, bakit hindi mo siya pigilan? Si Wang Qingsai, pinaghihinalaan kita na may sabuatan kay Miguel Santos at sinisira ang interes ng pamilya Sinang palihim laban sa pamilya Sai. Kasinungalingan yan. Kasinungalingan? Na-verify ko na tungkol kay Miguel Santos. Itong lalaking ito, 3 taon na ang nakararaan, ginahasa at pinatay niya ang isang babae. Paglabas niya ng bilangguan, naging bodyguard mo, Wang Qingsai. Nakikisama ka sa basurang ito. Ano pa ang masasabi mo? Ikaw? Miguel Santos. Miguel Santos. Alam kong nakatago ka sa malapit. Hindi ba ikaw ang bodyguard ni Wang Qingsai? Kung hindi ka lalabas, huwag mo akong sisihin kung gawin ko ang kailangan. Bibigyan kita ng 3 segundo. 3. 2. Isa. Ang mandirigmang duguan. Tigilan mo na. Lahat sumugod. Miguel, ikaw itong rapist at murderer. Sa wakas nagpakita ka na. 3 taon na ang nakalipas, ang taong gumahasa at pumatay kay Maria Reyes. Ikaw yon, Xiao Jiang. Ikaw ang nag-frame sa akin. Ginawa mo akong scapegoat. Ngayon, mag-account na tayo. Walang ebidensya. Huwag kang dito parang asong ulol na nag-aakusa ng kung ano-ano. Ikaw ang totoong rapist at murderer. Dapat kang patayin ng lahat. Lahat, atake. Hulihin ninyo siya.
Napipilitan ka ba ng lalaking ito? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sige, manood na lang tayo. Patayin ninyo siya para sa akin. Ingat, Miguel. Anong ingat-ingat? Ang mga tao sa baryong ito ay higit sa 100. Mapapagod siya sa dami ng tao. Gawain ninyo siya. Baliw ka ba ang delikado nito? Hindi ako baliw. Sabi ko tayo ay nasa iisang bangka. Kung gusto nilang maging magkasintahan hanggang kamatayan, sige bigyan natin sila ng gusto. Huwag mag-atubili. Patayin silang dalawa. Bayani sa dugo. Ang tinatawag ni Ginoong Say na magandang panoorin ay panoorin ang magkakamag-anak na naglalaban. Ang mga tapat sa pamilya Say ay kasapi ng pamilya Say. Ang hindi tapat sa pamilya Say ay taksil ng pamilya Say. Kung ang babaeng ito ay talagang nakipagsabwatan sa labas para saktan ang pamilya Say. Kung gayon, hindi siya matatanggap ng pamilya Say. Talagang isang matapang na leader si Ginoong Say, desidido at walang awa. Ate, palagi mong pinapanood ang batang ito, parang labis mo siyang pinapahalagahan. Bakit kailangan mo pang magtanong, Ginoong Say? Alam mo na. Wala ka bang napapansin? Ang batang ito ay nagsasanay ng teknik pagpatay katulad ng isang matandang kaibigan. Ang matandang kaibigan na iyon ay hindi alam kung nagre-retiro na sa kulungan ay gustong magturo ng isang alagad para manggulo. Nakakainis talaga. Dahil hindi marunong magdisiplina ng alagad ang matandang kaibigan. Kaya ako na lang ang magdidisiplina para sa kanya. Tapusin natin siya agad. Lahat sumugod kayo, gilingin ninyo silang dalawa. Mandirigmang duguan. Lahat sumugod kayo, gilingin ninyo silang dalawa. Miguel, wag mo akong pakialaman. Ikaw na ang lumabas. Hindi kita iiwan. Miguel, Ikaw na, sumugod ka. Sige, subukan mo. Lahat umatras kayo. King, lumapit ka sa akin. Binata, tama na. Mag-iwan ka ng daan para sa sarili mo. Para hindi ka sa lungsod ng dagat mawalan ng lugar. Pakawalan mo si Jiang. Payagan kitang umalis. Mandirigma ng dugo. Miguel Santos, hindi mo ba narinig ang sinabi ng tatay ko? Tangina, bitawan mo na ako. Kami ang pamilya Say, ang unang angkan ng lungsod ng dagat. Kung maglakas loob kang saktan ako, kaya ng pamilya namin na ipalibing ka ng walang libingan. Bitiwan mo na ako, bastos. Xiao Jiang, ang yabang-yabang mo. Ano ba itong panahon na to? Hindi mo ba alam kung sino ang mas nakakataas? Nasa kamay ko na ang buhay mo ngayon. Miguel Santos, papatayin kita. Papatayin talaga kita. Hindi mo na kaya. Noong ginahasa mo at pinatay si Maria Reyes at isinisi mo sa akin, naghintay ako ng 3 taon para sa pagkakataong ito. Ang pamilya Say ay may marangal na tradisyon at hindi kailanman lumabag sa batas ang aking anak. Ikaw naman ay walang ebidensya, paninirang puri lamang. Ano ba talaga ang intensyon mo? Xiao Yuanshan, akala mo ba ang mga karumaldumal mong gawain ay walang nakakaalam? Pakawalan mo si Jiang, kung hindi, pagsisisihan mo. Miguel Santos, kung may lakas ka ng loob, tarantado, patayin mo na ako. Kaya mo ba? Patayin ka? Napakadali. Hindi kita papatayin. Ipapahayag ko ang mga krimen mo sa buong mundo para makuha mo ang nararapat. Nasaan ang ebidensya, tarantado? May ebidensya ka ba? Gusto mo ng ebidensya? Huwag kang mag-alala. Makikita mo rin. Sugod,
Tumigil kayong lahat. Bayani ng dugo. Dumating kayo sa tamang panahon. Ang taong ito ay may dalang kutsilyo at nanakit sa aking bakuran ng pamilya C. Marami na siyang nasaktan. Kunin na ninyo siya agad. Ginoong Sai, ako ay may huhulihin. Ngunit hindi siya, kundi ang iyong anak na si Jiang. Hindi ba ako nagkakamali? Sila pala ay para hulihin ang Ginoong Jiang? Baka totoo pala ang sinasabi ni Miguel Santos. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Ang kasong panggagahasa at pagpatay noon, talagang ang Ginoong Jiang ang... Anong krimen ang ginawa ng aking anak? Anong dahilan para hulihin siya? Jiang, sangkot sa maraming malulubhang kaso, kasama ang 3 taon na ang nakalipas. Ang kaso ng panggagahasa at pagpatay kay Maria Reyes. Kasinungalingan. Ang kaso ni Maria Reyes ay ginawa ni Miguel Santos. Nahatulan na siya. Ano ang kinalaman ko doon? Maaari akong magpatotoo. Si Jiang ay may ugali, tuwing, gumagawa siya ng anumang masamang bagay, isusulat niya ng detalyado sa notebook na ito at kasama rito ang kaso ni Maria Reyes noong panahong iyon. Puta, ikaw na puta. Yun ay sarili ko lang. Basta isinulat, hindi naman ninyo gagamitin ito para hatulan ako. Nakuha ko na ang autopsy report ni Maria Reyes noong panahong iyon at ang kanyang DNA data. Jiang, ikaw ba? Kailangan mo lang gumawa ng DNA report. Kapag ikinumpara, lalabas ang katotohanan. Ang kasalukuyang autopsy report ng kapatid mo ay peke ng pamilya Sai. Subukan mong kunin ang unang autopsy report, lalabas ang katotohanan. Tatay, iligtas mo ako. Kailangan mo akong iligtas, tatay. Mandirigma ng dugo. Tay, tulungan mo ako. Kailangan mo akong iligtas, tay. Ang tunay na salarin sa kaso ni Maria Reyes ay si Jiang Sai. Hindi ka panipaniwala. Ang pulisya ay tiyak na may matibay na ebidensya, kaya sila dumating para arestuhin siya. Bukod sa kasong ito, hindi pa alam ni Jiang Sai kung ilang kasamaan ang ginawa niya kapag nalaman. Ang pamilya Sai ay hindi na makakaligtas. Ang langit ay may mata, hindi makakatakas ang masama. Ang sariling gawa ay may sariling bunga. Jiang Sai, hindi mo pa alam, di ba? Si Maria Reyes ay aking ate, aking tunay na ate. Jiang Sai. Sa totoo lang, noong unang beses kitang makita pwede na kitang patayin, ngunit hindi ko ginawa dahil kung papatayin kita, lalo lamang mapapatunayan ang aking kasalanan. Iyon ay hindi magiging patas sa aking mga magulang na nasa ilalim ng lupa na namatay dahil sa akin. Gagawin kong malaman ang lahat ng iyong krimen upang makuha mo ang nararapat sa iyo at mamatay ka ng may kasalanan. Dalhin siya. Tay, tulungan mo ako. Kailangan mo akong iligtas. Ginoong Sai, magkikita pa tayo. Bayani ng dugo. Sabi ng doktor na mga gasgas lang ang mga sugat mo, hindi naman malala. Sabi ko na nga okay lang. Ikaw talaga ang nagpapakatapang. Alam mo ba, nung niyakap mo ako, lahat ng espada ay tumama sa'yo, natakot ako ng sobra. Sabi ko, protektahan kita palagi. Ito ang tungkulin ko. Ang tungkulin mo ba ay pansamantala? O panghabang buhay? Hulaan mo. Hindi ako huhula. Oo nga, si Xiao Yuanshan ay tiyak na may gagawin. Naiisip mo na ba kung paano haharapin? Kahit walang gawin si Xiao Yuanshan, ako ay may gagawin. Hindi pa ako nakakapaghiganti sa pagkamatay ng aking mga magulang. May paraan ka ba para mapabagsak siya? Pero ngayon kulang ng isang mahalagang tao si Chen Bajang. Kailangan ko siyang mahanap. Anyway, sa pamilya Sai, tuluyan na akong kumalas. Kung may gusto kang gawin, sabihin mo lang sa akin. Huwag lang matumba si Xiao Yuanshan. Siguradong may gagawin siya para makawala si Xiao Jiang. Hindi ko siya papayagan na gawin iyon. Miguel Santos. Mag-ingat ka. Si Xiao Yuanshan, kaya niyang panindigan ang pamilya Si maging unang angkan ng lungsod ng dagat sa pamamagitan ng kanyang lakas at kalupitan. Talagang nakakatakot siya. Hindi ko siya minamaliit. Pero huwag mong kalimutan, hindi rin ako basta-basta. Halika! May sasabihin ako sa'yo. Ano? Kung gusto mo,
Poprotektahan kita habang buhay. Ang bayani ng dugo. Sugatan ka pa, anong gagawin mo? Anong sugatan? Sabi ng doktor. Wala namang malala. Ikaw? Dito sa ospital. Anong meron sa ospital? Pribadong kwarto ito. Tayo lang dalawa. Badyang, ang dahilan kung bakit kita pinaalis, alam nyo na, di ba? May nangyari sa pamilya Sai. Amo, nagsisisi lang ako na wala ako sa lungsod ng dagat. Kung hindi, wala sanang pagkakataon si Miguel Santos na magmayabang. Papatayin ko siya ng sarili kong mga kamay. Kasalanan ko na minamaliit ko siya, itong hayop na anak ng aso. Kaysa sa kanyang master na si Longhai, mas matapang pa, mas malupit pa. Amo, anong kailangan mong gawin ko? Pumatay. Isang mabangis na mandirigma sa duguan. Pumatay. Sino? Huwag magmadali. Ang dapat patayin. Kailangan mong patayin sila isa-isa. Ang prioridad ngayon. Kailangan ko munang palayain si Ziyang sa kaso. Amo, nakaisip ka na ba ng paraan? Basta't hindi magsampa ng kaso si Miguel Santos kahit handang panagutan ang kay Maria Reyes na mga paratang sa kaso. May paraan akong mapalaya si Jiang. Ito. Papayag ba si Miguel? Maghanap tayo ng paraan para mapapayag natin siya. Badyang, ganito ka. Bumalik na kayo, buti na lang, luto na ang pagkain. Kayo? Magkasama na kayo? Oo, mula nung pangyayaring yon si Qingyan ay tina-target din ng pamilya Sai. Inaya ko siyang tumira rito para magtulungan tayo. Sige, umupo na tayo. Oo nga pala, Miguel. Bumisita ako sa tatay ko kahapon at isinama ko ang tungkol sa'yo sa kanya. Ano ang sinabi ng guro? Sabi ng tatay ko mag-ingat ka kay Chen Badyang. Sige, naiintindihan ko. Maya-maya lalabas ako. Kayo, kung walang gagawin, huwag na kayong lumabas. Tumawag kayo sa akin kung may problema. Sige, kain muna tayo. Kagagaling mo lang sa ospital, kumain ka ng marami para gumaling. Mandirigma sa dugo. Kumusta? Ako si Miguel Santos. Pumunta ako para kay Ginang G. Tuloy po kayo. Natulala ka, di ba? Ginang G, ako. Wala akong nakita. Hindi mo pa ba naiintindihan? Kunin mo nga ako ng tuwalya.
Hindi naman ako ang pakay mo, di ba? Ginang G, pumunta ako para magtanong tungkol sa isang tao. Sabi na nga ba, wala kang konsensya. Sabi mo na, sino ang tinatanong mo? Chen Bajang, Chen Bajang. mandirigma ng dugo. Chen Bajang. Oo. Alam ko na siya ay kanang kamay ni Sai Yuanshan. Pero nagsiyasat na ako. Hindi siya kasama ni Sai Yuanshan nitong mga nakaraang araw. Chen Bajang sa lungsod ng dagat, kilala siya bilang Bajang Dragon. Hindi lang siya kanang kamay ni Sai Yuanshan, kundi siya ang pinakamatalim niyang sandata. Kaya, malakas ba siya? Noong panahon ng asawa ko, sumusunod siya sa iyong guro na si Long Hai, hindi kay Sai Yuanshan. Ano? Sumusunod siya sa aking guro? Paano siya naging kay Sai Yuanshan? Ang iyong guro ay ang pinakamahusay na mandirigma sa lungsod ng dagat. Si Chen Bajang ay sumusunod sa kanya at natuto ng maraming bagay. Kasama na ang teknik pagpatay. Hindi siya opisyal na tinanggap ng iyong guro bilang alagad, ngunit ang trato sa kanya ay parang tunay na alagad. Pagkatapos biglang mamatay ang asawa ko. Si Chen Bajang ay nagparatang at nagplano laban sa iyong guro upang makulong siya. Tama ang mga mata ng iyong guro ay dahil din sa kanya. Siyempre lahat ito ay pinlano ni Sai Yuanshan sa likod. Chen Bajang. Nasaan? Kamakailan lang si Sai Yuanshan ay nagpadala kay Chen Bajang sa ibang probinsya para sa isang bagay. Pero 2 araw ang nakalipas, nakatanggap ako ng balita na si Chen Bajang ay bumalik na sa lungsod ng dagat. Si Chen Bajang ay bumalik na. Ibig sabihin, si Sai Yuanshan ay magkakaroon ng aksyon. Uy, Wanking. Miguel ako ito, Sai Yuanshan. Sai Yuanshan, bayani ng dugo. Xiao Yuanshan, ano ang ginawa mo kay Wanking? Anong problema mo? Harapin mo ako, gago. Huwag kang magmadali. Sa ngayon, maayos naman. Maya-maya, hindi na sigurado. Tama nga pala. Bukod kay Xiao Wanking na suwail na anak, ang anak ng iyong guro na si Shen Qingyan, nandito rin sa akin. Bitawan mo ako, Xiao Yuanshan. Hayop ka! Miguel Santos. Miguel, huwag kang lumapit. Marami silang nakatago dito. Miguel Santos, sa loob ng kalahating oras, pumunta ka sa pabrikang inabandona sa silangan ng lungsod. Tandaan mo, ikaw lang mag-isa ang pumunta. Huwag kang magsumbong sa pulis. Kung hindi, ang makikita mo ay 2 bangkay. Xiao Yuanshan. Huwag kang pumunta. Ito ay talagang si Xiao Yuanshan ang bitag na inilatag. Kung pumunta ka, tiyak na mamamatay ka. Pupunta ako. Kahit mamatay ako, kailangan kong pumunta. Alaga ko, kapag lumabas ka, alagaan mo ang aking anak na babae. Ang pangalan niya ay Shen Qingyan. Apelyido ng kanyang ina. Sa totoo lang, sa mundong ito, maraming tao ang hindi alam na mayroon pa akong isang anak na babae. Huwag kang mag-alala, guro. Aalagaan ko siya. Sandali. Tatawag ako ng mga tao para sa'yo. Hindi pwede. Sinabi ni Xiao Yuanshan na ako lang mag-isa ang pumunta. Kung hindi ko kayang isugal ang kanilang buhay. Miguel? Tandaan mo, bumalik kang buhay. Tiyak na babalik akong buhay. Bayani sa dugo. Xiao Yuanshan, hindi ka magtatagumpay. Tiyak na tatawag si Miguel ng pulis. Tiyak na dadala ang pulisya para arestuhin ka. Oh, hindi naman ganun katanga si Miguel. Hindi niyo pa talaga kilala si Miguel. Mukha siyang malamig, matapang, matalas. Pero sa loob, siya ay isang lalaking may malasakit at tapat. Pagmamahal at katapatan. Ang kanyang kahinaan. Miguel? Mag-ingat ka, Miguel.
Miguel, Ayos lang ba kayo? Miguel, bakit ka pumunta? Ito ay isang bitag. Miguel, hindi ka dapat pumunta. Umalis ka na. Umalis ka na. Kahit na kailangan kong umalis, isama ko kayo. Talagang isang matapang na lalaki. Sumusunod sa pangako. Pakawalan mo sila. Ang ating alitan solusyonan nating dalawa. Pakawalan mo sila. Sige. Pero, kung papayag ka sa akin, isang kondisyon lang. Anong kondisyon? I-drop mo ang kaso at sumuko ka. Tanggapin mo ang pananagutan sa kaso ni Maria Reyes, lahat ng kasalanan. Gusto mong palayain si Xiao Jiang. Paano kung hindi ako pumayag? Kung hindi ka pumayag, ikaw, magiging katulad ng kapalaran ng iyong mga magulang. Mamatay ng walang buong katawan. Chen Bajiang. Bayani ng dugo. Chen Bajiang. Bata. Narinig ko hinahanap mo ako? Xiao Yuanshan, 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ba ang nag-utos kay Chen Bajiang pumunta kay Rico Navarro at magmaneho ng malaking truck na mabangga ang aking mga magulang? Tama ba? Tama, ako ang nag-utos. Yung mga magulang mo, di ko alam kung saan nila nakuha ang kakayahan. Ay natagpuan ang orihinal na ulat ng autopsya. Gusto nilang i-reopen ang kaso mo. Wala akong magawa. Sila kailangan mamatay. Bata, pumunta pa ako sa lugar ng aksidente. Yung mga magulang mo, duguan at basag-basag, wala na silang anyo ng tao. Papatayin kita. Sige, atakihin niyo siya. Miguel Santos, Miguel Santos. Miguel, ingat! Bayani ng dugo. Miguel, ingat, Miguel! Miguel. Bata, parang si Longhai na matandang iyon, wala namang itinuro sa iyo. Sasabihin ko sa iyo. Ang mga mata ni Longhai. Ako mismo ang bumunot. Papatayin kita, hamak na tao. Mabuti naman. Puta, nandaya ka, nagsuot ka ng bulletproof vest. Nag-iisa lang ako dumating. Paano ako hindi maghahanda? Chen Bajiang. Ngayon, ipaghihiganti ko ang aking mga magulang at ang aking guro. Ang bayani ng dugo. Mag-isa akong dumating. Paano naman walang paghahanda? Chen Bajiang ngayon. Para sa aking mga magulang at sa aking guro, maghihiganti ako. Akala mo panalo ka na? Patayin it. Ikaw naman. Xiao Yuanshan. Lahat kayo sabay-sabay, nagdugo na siya, hindi na siya magtatagal. Anong ginagawa nyo? Mga walang kwenta. Miguel. Mag-ingat ka. Miguel, akala mo ba malakas ka?
Tingnan natin kung kaya mong talunin ng baril. Mamatay ka na. Miguel, Bayani ng dugo. Oras na para matapos ito. Kayo, ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay na. Sino ang pumatay sa kanya? Bibigyan ko siya ng 10 milyon? Hindi, 100 milyon. Hulihin silang lahat. Huwag kayong gumalaw. Ji Tianping, nakipagsabwatan ka sa batang ito, sabay ninyo akong niloko, pinagsisisihan ko. Na hindi kita pinatay nun. Nung biglang namatay si Master Hong, alam kong ikaw ang may kagagawan, pero tiniis ko. Sa mga taong ito, paulit-ulit mong sinubukan ang kininang negosyo ni Master Hong, tiniis ko rin. Ang aking pagtitiis ay para sa araw na ito. Sa daan papunta rito, naipagbigay alam ko na sa pulisya ng lungsod ng dagat. Sa mga taong ito, lihim akong nangalap ng maraming ebidensya laban kay Xiao Yuanshan. Ibibigay ko lahat sa pulisya ng lungsod ng dagat. Ginang G, maraming salamat. Ang mandirigma ng dugo. Ginang G, salamat. Pasensya na, nag-alala kayo at nagdusa dahil sa akin. Hindi naman, nasugatan ka, malala ba? Miguel, ang tanga mo talaga. Hindi mo dapat ginawa ito ng mag-isa. Nangako ako sa master ko na aalagaan ka, kaya tiyak akong darating. At nangako rin kay Wang King na protektahan siya, kaya kailangan kong pumunta. Tayo na. anong nangyari? Sa loob ng tagapagtala ng boses na ito ay nagtala na si Xiao Yuanshan, ebidensya ng pag-uutos ng pagpatay. Siya si Chen Baji. Siya ang nag-utos kay Rico Navarro na mabangga at mamatay ang aking mga magulang. Si Xiao Yuanshan ay karapat-dapat sa kanyang kaparusahan. Tiyak na hindi na siya makakabangon. Matapang at matalino, ang lungsod ng dagat na ito ay magpapalit na ng pinuno sa hinaharap. Dalhin na! Ang nanalo ay hari, ang natalo ay tulisan. Ang nanalo ay hari, ang natalo ay tulisan. Tatay, nanay, anak ninyo sa wakas ay nakatikim na ng katarungan para sa inyo. Maaari na kayong makatulog ng payapa. Mandirigmang duguan. Wang King, ang sitwasyon ng grupo si kamusta na ang pag-aayos? Pagkatapos kong kunin ang Grupo Sai, saka ko lang nalaman, Xiao Yuanshan, na ang Grupo Sai ay ginawang magulo at marumilihim, marami ring ilegal na gawain. Nitong isang buwan, puro paglilinis at pag-aayos sa mga peste ang ginawa ko. Ikaw ngayon ay ang bagong pinuno ng pamilya si ito, lahat ay dapat mong gawin. Ikaw? Ano ang dapat mong gawin? Ang misyon ko ay sa gabi. Gabi? Anong ibig sabihin? Paglingkuran kita sa gabi. Tingnan mo, hindi ba dapat kitang pagsilbihan sa gabi? Buwisit ka. Oo nga pala, sana punta si Qingyan. Hindi ko siya nakakita kaninang umaga. Siya mukhang may susunduin siya, pero kung sino hindi ko alam. Malamang si Qingyan na ang bumalik.
Tara, tingnan natin. Master. Master, ikaw bata. Hindi mo ako binigo. Tsingyan, ikaw, kaninang umaga, sinundo mo ang master. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw tamad na baboy, ano ang sasabihin ko sa'yo? Ngayon, nakaalis na si tatay. Salamat sa tulong ni Ate Feng. Wala naman akong gaanong naitulong, nabunyag ang mga krimen ni Xiao Yuanshan si Long Ye ay pinaratangan noon, nag-mobilize lang ako ng kaunti at nailabas ko si Long Ye. Salamat, Ate Feng. Buti nandito lahat kayo, may magandang balita ako para sa inyong lahat. Xuefei, anong magandang balita? Dumating na ang hatol ng korte. Sina Xiao Yuanshan at Xiao Jiang ay sangkot sa maraming kaso ng pagpatay at ilegal na paglalaban ng pera. Iba't ibang kaso ay hinatulan na ng kamatayan at isasagawa agad. Si Xiao Yuanshan sa wakas ay nakuha na ang nararapat. Nararapat? Buti naman. Ngayon, sama-sama tayo kaya magdaos tayo ng piging at uminom ng marami. Oo, oo. Tuwaya magandang pagsalubong para kay tatay. Tara na, tara. Mandirigma sa dugo.